Habang nagkakatipon sila noon sa Galilea ay sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay tinalagang ipagkanulo sa mga kamay ng mga tao at papatayin nila siya at sa ikatlong araw ay ibabangon siya. Dahil dito ay lubha silang nabighati. Pagdating nila sa Capernaum, ang mga tao na naniningil ng buwis na 2 drachma ay lumapit kay Pedro at nagsabi, hindi ba nagbabayad ang inyong guro ng buwis na 2 drachma? Sinabi niya, oo. Gayunmay nang pumasok siya sa bahay ay inunahan siya ni Jesus sa pagsasabing, ano sa palagay mo, Simon? Mula kanino tumatanggap ng mga imposto o pangulong buwis ang mga hari sa lupa? Mula sa kanilang mga anak o mula sa mga ibang mga tao? Nang sabihin niya, mula sa ibang mga tao, sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon nga, ang mga anak ay libre sa buwis. Ngunit upang hindi natin sila matisod, pumunta ka sa dagat, maghagis ka ng kawil at kunin mo ang unang isda na lilitaw at kapag ibinuka mo ang bibig nito, makasusumpong ka ng isang baryang estater. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Nang oras na iyon, ang mga alagad ay lumapit kay Jesus at nagsabi, sino talaga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kaya pagkatawag niya sa isang bata, iniligay niya ito sa gitna nila at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo ay manumbalik at maging gaya ng mga bata, hindi kayo sa anumang paraan makakapasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid, ang sinumang makapapagkababa ng kanyang sarili na tulad ng batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At ang sinumang tumatanggap sa isang bata tulad nito, salig sa aking pangalan, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sinumang tumitisod sa isa sa maliliit na tao na nananampalataya sa akin, higit na kapakipakinabang sa kanya, nabitina na ang kanyang leeg ng isang gilingang bato na gaya niya ang iniikot ng isang asno at ilubog sa malawak na laot ng dagat. Sa aba ng sanlibutan dahil sa mga katitisuran. Sabihin pa, kinakailangan dumating ang mga katitisuran, ngunit sa aba ng tao, sa pamamagitan niya ay darating ang katitisuran. Kaya nga, kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon mula sa iyo. Mas mainam pa sa iyo na pumasok sa buhay na baldado o pilay kaysa na may 2 kamay o 2 paa sa walang hanggang apoy. Gayon din kung ang iyong mata ay nagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon mula sa iyo. Mas mainam pa sa iyo na pumasok na iisa ang mata sa buhay kaysa maitapon ka na may 2 mata sa maapoy na gehena. Tiyakin na hindi ninyo hinahamak ang isa sa maliliit na tao, sapagkat sinasabi ko sa inyo na laging nakikita ka ng kanilang mga anghel sa langit ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Magpakababa. Okay. Hindi mapagkababa. How many minutes was that? How come it's still recording? Oh,